Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Lourdes Navarro, ang inyong lingkod at doktora na dalubhasa sa pag-aalaga ng ating mga nakatatanda. Naranasan niyo na po bang mag-init ng tirang pagkain mula sa ref sa pag-aakalang naghahanda kayo ng isang masustansya at mabilis na pagkain? Paano kung sabihin ko sa inyo na ang ilang mga pagkaing ininit muli ay maaaring unti-unting magdulot ng cancer, mga sakit sa tiyan, at pagkasira ng utak? Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 karaniwang pagkain na ipinapayo ng mga doktor at nutrisyonista na iwasang initing muli dahil maari itong maging lason. Ayon sa mga siyentipiko, ang muling pag-init sa mga karaniwang pagkaing ito ay lumilikha ng mga nakalalasong sangkap na nagdudulot ng pangmatagalang panganib sa kalusugan. Manatili po kayo hanggang sa dulo upang malaman kung anong mga pagkain ang dapat iwasan at ang mga di inaasahang dahilan sa likod nito na suportado ng siyensya medikal upang makagawa kayo ng mas matalinong mga desisyon sa kusina para mapangalagaan ang inyong kalusugan at maramdaman ang pinakamagandang pakiramdam araw-araw. Bago tayo magsimula, kung nagustuhan ninyo ang video na ito, sana po ay tulungan ninyo akong maikalat ang aral para sa mga nakatatanda. Pakiusap mag-subscribe at i-on ang bell para hindi ninyo malampasan ang mga susunod na video. Paki-comment po ng 1 kung nagustuhan ninyo ang video na ito at 0 kung hindi para mas mapabuti ko pa ang susunod. Simulan na natin. Una, ang muling pag-init ng spinach ay naglalabas ng mapanganib na nitrates. Ang spinach ay isang napakasustansyang gulay na kilala sa dami ng pwedeng paggamitan nito at sa mga benepisyo nito sa kalusugan. Ang madahong gulay na ito ay ginagamit sa mga smoothie, stir-fry lasagna at salad sa buong mundo. Dahil mayaman sa bitamina A, C at K-iron at antioxidants, ang spinach ay isang sikat na pagkaing pangkalusugan. Ngunit ang muling pag-init ng spinach, lalo na matapos itong maitago, ay maaaring gawing hindi malusog ang superfood na ito. Ang problema ay nagmumula sa mataas na antas ng nitrate sa spinach. Ayon sa mga pag-aaral, ang natural na nitrates ay nakakatulong sa malusog na daloy ng dugo, nagpapababa ng presyo ng dugo, at nagpapabuti ng performance sa ehersisyo. Gayunpaman, ang chemistry ng nitrate ay nag-iiba sa ilalim ng mga partikular na sitwasyon. Isang kemikal na pagbabago ang nangyayari kapag ang spinach ay niluto, itinago lalo na sa temperatura ng silid o sa ref sa loob ng mahabang panahon, at muling ininit lalo na sa microwave o sa mataas na temperatura. Ang mga nitrate ay nagiging nitrite na maaaring bumuo ng mga nitrosamine na masinsinang pinag-aralan dahil sa kanilang mga katangiang nagdudulot ng cancer. Ang mga nitrosamine ay isang seryosong usapin. Ang mga sangkap na ito ay nagpapataas ng panganib ng mga cancer sa gastrointestinal tulad ng cancer sa tiyan at colorectal. Ayon sa mga pag-aaral ng WHO at NCRI, dumarami ang ebidensya na ang mga nitrosamine ay maaaring makapinsala sa utak na nagpapalala sa paghina ng pag-iisip at posibleng mag-ambag sa mga sakit na neurodegenerative. Para sa mga hindi pamilyar sa siyensya, ang pagbabago mula sa nitrates patungong nitrosamines ay isang lihim at mapanganib na proseso. Ang mga matatanda ay mas madaling maapektuhan ng mga contaminant sa kapaligiran at nutrisyon, kaya't mahalaga ang isyong ito. Sa ating pagtanda, bumabagal ang ating mga mekanismo sa pag-aayos ng cell at nagiging hindi gaanong epektibo ang ating mga sistema ng detoxification. Ang isang maliit na kondisyon noong tayo ay nasa 20s o 30s ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto pagsapit natin ng 50s, 60s at higit pa, lalo na sa mga maselang sistema tulad ng utak at nervous system. Sa mga pananaliksik sa neurology, ang patuloy na pagkakalantad sa mababang antas ng nitrosamines ay iniuugnay sa pamamaga na maaring magdulot ng paghina ng pag-iisip at sakit na Alzheimer. Isipin natin ang isang karaniwang sitwasyon. Gumawa ka ng isang malaking kaldero ng sinabawang gulay
na may spinach noong linggo para kainin buong linggo. Para sa isang mabilis na tanghalian sa Martes, nag-init ka ng isang bahagi sa microwave. Ang sabaw ay masarap pa rin. Gayunpaman, ang ininit na spinach ay maaaring naglalaman na ng nitrosamines mula sa pag-iimbak at pag-init. Pagkatapos ng mga linggo, buwan o taon ng ganitong gawain, ang mga sangkap na ito ay maaaring maipon sa iyong sistema at magdulot ng mga nakatagong panganib sa kalusugan. Ang solusyon ay hindi ang pag-iwas sa spinach. Isa ito sa pinakamasustansyang pagkain. Sa halip maghanda ng mas mahusay, kumain ng sariwa o bahagyang lutong spinach hanggat maaari. Iwasan ang muling pag-init ng mga tirang spinach sa pamamagitan ng pagkain ng spinach salad o sopas ng malamig. Huwag gumamit ng microwave, ngunit dahan-dahang initin ito sa kalan sa mahinang apoy at iwasan ang paulit-ulit na pag-init. Upang mabawasan ang pagkasira ng nitrate, ilagay sa ref ang mga pagkaing may spinach at kainin ito sa loob ng 2 araw. Ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang pag-alam kung paano nakakaapekto sa iyong kalusugan ang mga karaniwang gawain sa pagluluto ay nakakatulong sa iyong pumili ng matalino, gumawa ng maliliit na pagbabago tulad ng pagpili ng sariwa o malamig na spinach upang maprotektahan ang iyong katawan at utak laban sa mga tahimik na panganib, at panatilihin ang gulay na ito na puno ng sustansya bilang isang kakampi sa kalusugan. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga aral na ito, mangyaring magkomento ng numero 1 sa ibaba para ipaalam sa akin. Pinahahalagahan ko ang iyong oras. Pangalawa, ang muling pag-init ng patatas ay maaaring tahimik na makapinsala sa iyong kalusugan. Ang patatas ay isang paboritong pagkain na pinahahalagahan sa buong Pilipinas dahil sa pagiging abot kaya maraming gamit at nakakabusog na tekstura. Ang patatas ay mahalaga sa maraming pagkain, maging ito man ay minasa na may mantikilya, inihaw na may mga herbs nilaga sa pochero, o ginawang potato salad. Maraming pamilya ang naghahanda, nagpapalamig, nag-iimbak at nag-iinit muli ng patatas na nagdudulot ng isang panganib na hindi gaanong alam ng marami. Kung hindi maayos ang paghawak, ang prosesong ito ay maaaring baguhin ang komposisyon ng patatas at magdulot ng mga panganib sa kalusugan. Kapag unang niluto ang patatas, ang mga starch nito ay nagiging malambot at madaling matunaw. Gayunpaman, kapag lumamig na ang mga lutong patatas, lalo na kung itinago sa temperatura ng silid o masyadong matagal sa ref, ang mga starch na ito ay nagiging resistant starch. Ayon sa mga pag-aaral, ang resistant starch sa tamang dami ay maaaring magpabuti sa kalusugan ng bituka at makatulong sa pagkontrol ng asukal sa dugo. Bilang isang prebiotic, ang mga problema ay nagsisimula kapag ang mga pinalamig na patatas na ito ay iniinit lalo na sa microwave o kapag hindi pantay ang pag-init. Ang mga ininit na patatas ay may panganib sa Clostridium botulinum, ang bakterya na nagdudulot ng botulism. Tumataas ang panganib na ito kapag ang mga patatas ay niluto na nakabalot sa foil na kulang sa oxygen, pagkatapos ay dahan-dahang pinalamig sa temperatura ng silid bago itago. Ang mga salik na ito ay pabor sa pagdami ng C. botulinum na mahilig sa mga starch at mababang oxygen. Kahit na mukhang sariwa ang patatas, ang bakterya ay maaaring lumikha ng mga neurotoxin na walang amoy, walang lasa, at hindi napapansin, ngunit maaaring magdulot ng pagduduwal, pagkahilo, at sa mga bihirang kaso, mga problema sa neurological. Ang panganib na ito ay nakakabahala para sa mga matatanda. Ang pagtanda ay nagpapababa ng immune function at kahusayan sa panunaw na ginagawang mas hirap para sa katawan na labanan ang mga lason ng bakterya. Ang gut-brain axis, isang lumalagong larangan sa medisina, ay nagpapakita
kung paano nakakaapekto sa pag-iisip ang kalusugan ng bituka. Natuklasan sa mga pag-aaral na ang mga bakterya o lason sa bituka ay lumilikha ng talamak na pamamaga na nagpapataas ng panganib ng mga sakit na neurodegenerative kabilang ang Alzheimer's at Parkinson's. Kaya ang muling pag-init ng tirang potato salad ay maaaring magdulot ng sistematikong pamamaga na nakakaapekto sa pisikal at mental na kalusugan. Isipin na nagluto ka ng isang bandehado ng patatas para sa hapunan sa isang okasyon sa inyong tahanan sa Baguio. Nilaga ang mga natira at itinago ito sa ref na pagkalipas ng ilang araw, ininit mo ito sa microwave para sa isang mabilis na pampagana. Bagamat maginhawa ang pamamaraang ito, ay maaaring magpasok ng mababang antas ng mga lason ng bakterya sa iyong sistema na maaaring maipon sa paglipas ng panahon. Mas dumarami ang bakterya kung ang mga patatas ay hinayaang dahan-dahang lumamig bago ilagay sa refi. Sundin ang mga simpleng hakbang na ito upang ligtas na kumain ng patatas. Una, lutuin lamang ang kakainin mo hanggat maaari. Upang maiwasan ang pagdami ng bakterya, palamigin kaagad ang mga tira at ilagay sa mga lalagyan na hindi mapasukan ng hangin, hindi sa foil. Initin muli ang patatas sa kalan o oven para sa pantay na pag-init at iwasan ang paulit-ulit na pag-init. Itapon ang mga tira na nasa ref ng higit sa 2 araw o nagpapakita ng mga senyales ng pagkasira. Kapag inihanda at hinawakan ng maayos ang patatas, ay masustansya at masarap. Maaari mong bawasan ang mga panganib at palakihin ang mga benepisyo sa pamamagitan ng wastong pag-iimbak at muling pag-init nito. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay maaaring magpabuti sa pangmatagalang kalusugan para sa mga matatanda na inuuna ang lakas memorya at sigla. Pangatlo, ang itlog ay isang pangunahing pagkain sa Pilipinas dahil sa pagiging abot kaya maraming gamit at siksik sa nutrisyon. Ang mga itlog ay nagbibigay ng mahahalagang sustansya, kabilang ang choline na sumusuporta sa paggana ng utak at mataas na kalidad na protina para sa pagpapanatili ng kalamnan. Ginagamit man itong scrambled para sa almusal, hard-boiled para sa merienda o idinagdag sa mga ulam. Gayunpaman, ang madalas na muling pag-init ng mga lutong itlog, lalo na sa microwave o sa mataas na temperatura, ay maaaring gawing panganib sa kalusugan ang masustansyang pagkaing ito. Kapag unang niluto ang mga itlog, ang mga protina nito ay nagbabago ng anyo de nature at nagiging madaling tunawin. Ito ay isang natural at kapaki-pakinabang na aspeto ng pagluluto. Gayunpaman, ang muling pag-init ng mga lutong itlog, lalo na kung hindi pantay o malakas ang init, ay nagdudulot ng mga pagbabago sa chemical na naglalagay sa panganib sa kanilang kaligtasan at halaga sa nutrisyon. Ang pagkasira ng mga sulfur compound at cholesterol oxidation ay mga pangunahing alalahanin. Ang mga likas na sulfur compound ng itlog ay nasisira pagkatapos ng muling pag-init na nagbibigay dito ng makunat na texture at masamang amoy. Gayunpaman, ang cholesterol oxidation sa pula ng itlog ay mas problematiko. Ayon sa mga pananaliksik, ang cholesterol ay maaaring mag-oxidize at maging mga oxysterol kapag muling ininit, lalo na sa mataas na temperatura na nagpapataas ng pamamaga at panganib sa sakit sa puso. Iniuugnay ng mga pag-aaral ang talamak na pamamaga sa paghina ng pag-iisip, pagkasira ng memorya, at mga sakit na neurodegenerative tulad ng demensya. Ang mga epektong ito ay partikular na nakakapinsala sa mga nakatatanda. Ang ating mga katawan ay hindi na gaanong mahusay sa pagproseso ng mga taba. Ang mga ugat ay hindi na gaanong nababanat. At ang mga utak ay nagiging mas mahina sa pamamaga habang tayo ay tumatanda. Kaya ang maliliit na gawi sa pagkain tulad ng muling pag-init ng scrambled eggs para sa almusal ay maaaring magkaroon ng malaking epekto
sa paglipas ng panahon. Isipin na naglaga ka ng mga itlog noong linggo para kainin buong linggo. Nag-init ka ng isa sa microwave noong Miyerkules. Sa kabila ng pagiging mukhang malusog, ang mga protina ng itlog ay tumigas at ang kolesterol nito ay maaaring nag-oxidize na naglalabas ng mga nagpapa-inflamang sangkap sa iyong sistema. Ang gawaing ito ay maaaring magdulot ng sistematikong pamamaga na dahan-dahang sumisira sa iyong kalusugan sa paglipas ng panahon. Kumain ng itlog na sariwa o kaagad pagkatapos maluto upang mabawasan ang mga panganib. Isaalang-alang ang pagkain ng mga batch-cooked na itlog ng malamig sa mga slab sandwich o bilang merienda sa halip na muling initin ang mga ito. Gumamit ng kalan sa mahinang apoy para sa dahan-dahan at pantay na pag-init at iwasan ng maraming beses na pag-iinit. Ang mga lutong itlog ay dapat ilagay sa ref at kainin sa loob ng ilang araw upang mapanatili ang kalidad at kaligtasan. Itapon ang mga itlog na masama, ang amoy mukhang nagbago ang kulay o masyadong matagal nang nakaimbak. Kapag inihanda ng maayos ang mga itlog ay napakasustansya. Maaari mong anihin ang mga benepisyo nito habang binabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng paggawa ng mga simpleng pagbabago sa kung paano mo ito hinahawakan at kinakain. Ang mga maliliit na pagbabagong ito, kung paano mo iniimbak, iniinit o kinakain ang mga itlog, ay maaaring magpalakas ng iyong enerhiya, pag-iisip at pangkalahatang kalusugan. Minsan kailangan mong baguhin ang iyong mga nakasanayan sa umaga upang maibigay sa iyong katawan ang pinakamahusay. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga aral na ito, mangyaring magkomento ng numero 2 sa ibaba para ipaalam sa akin. Pinahahalagahan ko ang iyong oras. Pang-apat, ang manok ay paborito sa bawat tahanan dahil sa dami ng gamit nito, pagiging abot kaya at pagiging malusog bilang isang lean protein. Ngunit ang muling pag-init nito ay maaaring magdulot ng nakatagong pamamaga. Inihaw man ni lechon o tinola, pinipili ito ng mga mahilig mag-gym, mga abalang pamilya at mga naghahanap ng balanseng dieta. Kaya marami sa atin ang naghahanda ng manok ng maramihan at nag-iimbak ng mga tira para sa madaling hapunan sa buong linggo. Mukha itong makatuwiran, nakakatipid sa oras at maginhawa. Maaaring hindi mo namamalayan na ang muling pag-init ng manok, lalo na sa microwave o sa mga oven na may mataas na init, ay maaaring bahagyang baguhin ang komposisyon nito na nagdudulot ng pamamaga, mga problema sa panunaw at kahit na pangmatagalang issue sa kalusugan. Binabago ng init ang istruktura ng protina ng manok na ginagawa itong mas madaling matunaw kapag unang niluto. Madaling napoproseso ng aking tiyan at bituka ang mga protina na nagbago na ng anyo. Ngunit kapag ininit mo muli ang parehong manok, lalo na kung hindi pantay ang proseso tulad ng sa isang microwave o kung masyadong mataas ang temperatura, ang mga protinang yon ay sumasailalim sa pangalawang pagbabago. Ang karagdagang pag-init na ito ay maaaring gawing mas matigas, mas hindi nababanat at hindi gaanong madaling ma-access ang mga protina na ginagawang mas mahirap itong tunawin. Maaaring hindi ito kapansin-pansin sa mga mas bata na may malakas na sistema ng panunaw. Habang tayo ay tumatanda, natural na bumababa ang ating mga digestive enzyme at produksyon ng acid sa tiyan na ginagawang mas mahirap iproseso ang mga dating madaling pagkain. Ang resulta nito, ang ininit na manok, ay maaaring magdulot ng paglobo, ng tiyan discomfort, o isang pangkalahatang pakiramdam ng kabagalan ng walang malinaw na dahilan. Mas malaki ang nakataya kapag ang epekto ay lumampas pa sa panunaw. Ang muling pag-init ng mga protina tulad ng manok ay maaaring magdulot ng mababang antas ng sistematikong pamamaga. Ayon sa pananaliksik sa agham ng nutrisyon, ang paulit-ulit na pagkakalantad sa mataas na init ng mga protina at taba
ay lumilikha ng mga advanced glycation end products, AGEs na nagpapabilis ng pagtanda. Ang mga AGEs ay isang malaking alalahanin dahil nauugnay ang mga ito sa talamak na pamamaga, isang pangunahing sanhi ng maraming sakit. Ang pamamaga ay hindi lamang tungkol sa sakit at pamamaga ng kasukasuan. Tahimik itong nagdudulot ng sakit sa puso, insulin resistance at mga sakit sa neurological kabilang ang Alzheimer's at dementia. Ang mga pagkaing nagdudulot ng pamamaga kahit sa maliit na halaga ay maaaring magpahina sa iyong katawan sa paglipas ng panahon na ginagawa kang mas madaling kapitan ng mga sakit na nauugnay sa edad. Upang mas maging malinaw ang mga bagay ilarawan natin, isipin mong nagluto ka ng masarap na adobong manok para sa buong linggo, noong linggo ng gabi. Para gumawa ng mabilis na tanghalian sa Martes, nag-init ka ng isang bahagi mula sa ref sa microwave. Ang manok ay medyo makunat at maaaring may hindi ka nais-nais na lasa, ngunit pwede pa namang kainin, di ba? Maaaring hindi mo naiintindihan na ang pagbabagong ito sa texture at lasa ay sumasalamin sa mas malalim na mga pagbabago sa chemical sa pagkain. Ang pangalawang round ng pinsalang dulot ng init ay ginawang hindi gaanong masarap at mas mahirap tunawin ang mga protina. Ang bahagya ngunit makabuluhang hirap na ito sa iyong digestive tract ay maaaring sa kalaunan ay makagambala sa iyong immunological at nervous system. Ang isyong ito ay partikular na mahalaga para sa mga matatanda na may mga isyu na may kaugnayan sa pamamaga, kabilang ang arthritis, mataas na presyo ng dugo o pagkalito sa isip. Ang talamak na mababang antas ng pamamaga ay maaaring maubos ang enerhiya kalinawan ng isip at mood tulad ng isang mabagal na nasusunog na apoy. Ang mga epektong ito ay maaaring gawing mas mahirap ang pang-araw-araw na buhay para sa mga taong nasa kanilang 50s, 60s at higit pa. Ang simpleng pagkilos ng pag-iwas sa ininit na manok ay hindi aayusin ang lahat ng problema sa kalusugan, ngunit babawasan nito ang stress sa katawan. Ang maliliit na pagbabagong tulad nito ay nagbibigay daan sa iyong sistema na tumuon sa pag-aayos, pagbawi at sigla. Paano mo mababawasan ang mga panganib na ito? Suriin muna ang iyong paraan ng muling pag-init ng tira. Initin ang manok ng dahan-dahan. Ang isang oven na may mababang temperatura o kalan ay mas nagpapanatili ng istruktura ng protina kaysa sa isang microwave. Sa halip na muling initin, gamitin ang tirang manok sa mga salad o palaman sa tinapay. Ang pagluluto ng mas maliliit na bahagi ng manok para kainin ng sariwa ay isa pang opsyon upang maiwasan ang pag-iimbak at muling pag-init. Ang mga maliliit na pagbabagong ito ay naiipon sa paglipas ng panahon, lalo na't ang iyong katawan ay nagiging mas madaling maapektuhan ng mga stress sa pagkain habang tumatanda. Ang aral ay ang pagpili ng pagkain at paghahanda ay parehong mahalaga. Ang manok ay malusog, ngunit kung paano mo ito lulutuin ay maaaring makaapekto sa iyong kalusugan. Ang pag-alala na initin ang mga pagkain ng may paggalang sa iyong katawan. Ang mga maliliit na gawaing ito ng pagiging maingat ay nagpoprotekta sa ating pangmatagalang kalusugan habang tayo ay tumatanda. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakikita mong mahalaga ang mga aral na ito, mangyaring magkomento ng numero 3 sa ibaba para ipaalam sa akin. Pinahahalagahan ko ang iyong oras. Panlima, ang mga kabute ay isang masustansyang pagkain na may lasang lupa, kaaya-ayang texture at magagandang benepisyo sa kalusugan. Nagdaragdag sila ng mga antioxidant, hibla B vitamins at beta-glucans na nagpapalakas ng immune system sa mga stir-fry sopas, omelette at mga side dish. Ang mga kabute ay nagdaragdag ng yaman sa mga pagkain at nagpapalakas sa kalusugan ng puso, immunity at pag-iwas sa cancer. Ngunit ang culinary delight na ito ay may hindi gaanong kilalang disbentaha. Ang muling pag-init ng mga kabute ay maaaring baguhin ang kanilang lasa, texture at chemistry sa katawan.
Ang mga komplikadong protina enzyme at maselang taba ay nagpapaiba sa mga kabute sa karamihan ng mga halaman. Ang mga sangkap na ito ay naglalabas ng kanilang mga lasa at sustansya kapag niluto ng sariwa na ginagawa silang mas madaling matunaw. Gayunpaman ang muling pag-init ng mga kabute, lalo na ng maraming beses o sa microwave, ay sumisira sa kanilang istruktura. Ang mga hindi matunaw na protina at enzyme ay maaaring magdulot ng discomfort sa panunaw paglobo ng tiyan at isang mabigat at matamlay na pakiramdam pagkatapos kumain. Dahil sa pagbaba ng produksyon ng enzyme at paggalaw ng bituka na nauugnay sa edad, ang digestive tract ng mga matatanda ay maaaring hindi gaanong episyente. Ang isang maliit na iritasyon noong nasa 20s o 30s ka ay maaaring maging isang malaking problema pagsapit mo ng 50s at higit pa. Ang mga ininit na kabute ay nagdudulot ng oxidative stress at mga problema sa gastrointestinal. Ang mga kabuteng hindi maayos na itinago sa isang lalagyan na plastik kung saan naiipon ng kahalumigmigan o hindi pantay na ininit ay maaaring mag-oxidize ang kanilang mga protina at taba na nagdudulot ng pinsala sa katawan. Ang pamamaga at oxidative stress ay nag-aambag sa pagtanda at talamak na sakit, kabilang ang sakit sa puso, paghina ng pag-iisip, at mga sakit na neurodegenerative. Ang mga oxidized na sangkap sa pagkain ay maaaring magpataas ng stress na ito na nagpapahirap sa iyong mga panlaban na antioxidant. Ayon sa pananaliksik, ang stress ay maaaring magdulot ng pagkapagod, pagkalito sa isip at paghina ng immune system sa mga nakatatanda at sa mga may talamak na sakit. Isaalang-alang ang isang tunay na kaso. Isipin na gumawa ka ng isang napakasarap na mushroom risotto para sa hapunan. Ang mga tira ng masarap at masustansyang hapunan na ito ay inilagay sa refrigerator kinabukasan nag-init ka ng isang bahagi sa microwave, ngunit ang mga kabute ay hindi na malambot at makatas. Sila ay makunat madulas o walang lasa. Ang mga pagbabago sa pandama ay higit pa sa culinary dissatisfaction. Ipinapahiwatig nito ang mga pagbabago sa chemical, sa mga protina at taba ng kabute. Ang dating kapaki-pakinabang na sustansya ay ngayon ay mga chemical na hindi kayang hawakan ng iyong katawan na posibleng magdulot ng pamamaga o oxidative stress sa bawat pagkain. Ang texture ng ininit na kabute ay nagbibigay ng karagdagang pahiwatig. Ang mga sariwang lutong kabute ay malambot at masarap. Sila ay nagiging makunat matubig o masyadong malambot pagkatapos ng muling pag-init na nagpapahiwatig ng pagkasira ng istruktura. Ang pagkasirang ito ay nakakaapekto sa higit pa sa kasiyahan, binabawasan nito ang nutritional value at nagpapalala sa mga sakit sa panunaw at sistematiko. Ang mga maliliit na pagbabagong ito sa kalidad ng pagkain ay maaaring gawing mas mahirap i-diagnose ang paglobo ng tiyan gas o hindi irregular na panunaw sa mga matatanda. Maging maingat sa paghawak ng mga kabute upang mabawasan ang mga panganib. Itago ang mga tirang lutong kabute sa isang selyadong lalagyan na salamin sa ref upang maiwasan ang pag-ipon ng kahalumigmigan at pagkasira. Initin ng dahan-dahan sa kalan o oven na may mahinang apoy upang mapanatili ang istruktura. Mas mabuti pa kainin ang mga tirang kabute ng malamig. Masarap sila sa isang salad na may langis ng oliba, limon at sariwang herbs nang hindi na kailangang initin. Magluto lamang ng kabute para sa isang kainan upang maiwasan ang pag-iimbak. Ang mas malaking aral ay ang maliliit na pagbabago sa pagkain ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa kalusugan. Ang pag-iwas sa ininit na kabute ay maaaring tila maliit, ngunit binabawasan niba nito ang stress sa sistema ng panunaw at immune. Ang mga mulat na desisyon na ito ay maaaring magparamdam sa iyo na mas magaan, mas masigla at mas handa para sa pagtanda. Sa pamamagitan ng wastong paghahanda
at pag-iimbak ng mga maselang pagkain tulad ng mga kabute na mumuhunan ka sa iyong pangmatagalang kalusugan sa bawat pagkain. Habang tinatapos natin ang video na ito, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin upang tuklasin ang mga nakatagong panganib sa muling pag-init ng ilang pagkain. Huminto po tayo at mag-isip, alin po sa mga aral na ito ang pinakagulat sa inyo ngayon? Maaring ito ay ang mga nakatagong panganib sa pag-init ng spinach, ang mga banta ng bakterya sa patatas, o kung paano maaaring makaapekto sa inyong kalusugan sa paglipas ng panahon ang muling pag-init ng itlog o manok. Gusto po naming marinig mula sa inyo. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba kung ano ang isang bagay na natutunan ninyo ngayon at kung paano ninyo ito isasabuhay. Ang inyong mga puna ay nagbibigay sa amin ng motibasyon na magpatuloy sa paglikha ng mga nilalamang nagbibigay kaalaman at kapangyarihan. Paki-comment, like, share, at mag-subscribe na rin po kayo kung inyong pinahahalagahan ang video na ito. Muli ako po si Dr. Lourdes Navarro. Maraming salamat sa inyong oras at hanggang sa susunod nating video.